Ang naganap na prayer rally na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinangunahan ni Pastor Apollo Kibuloy ay talagang nakakatindig balahibo. Layunin itong ipaglaban at ipagsigawan ang tunay na pagbabago sa bansa sa gitna ng pangamba na tila nasasayang ang mga buwis na binabayad ng bawat Pilipino. Marami ang sumisigaw ngayon ng tunay na pagbabago, lalo na't marami na ang nababalot sa katiwalian matapos ang termino ni PBBM bilang Pangulo. Ang pagkakaroon ng prayer rally ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga tao sa layuning magbigay ng katarungan at kahusayan ang pamamahala na sa bansa. Sa pamamagitan ng panalangin at pagtitipon, umaasa ang mga Pilipino na magkakaroon ng positibong pagbabago sa pamumuno upang maibalik ang tiwala sa gobyerno. Ang pangunguna ni Duterte at Kibuloy ay nagpapakita ng suporta at determinasyon sa pagtataguyod ng reforma at kahusayan sa bansa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy ang pag-asa ng mga Pilipino sa pagtindig ng tunay na pagbabago. Sa bawat panalangin at pagkilos ng mga mamamayan, umaasa sila na magkakaroon ng mas maayos at mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Ang prayer rally ay isang paalala sa lahat na sa pamamagitan ng pagkakaisa at panalangin, posible ang pagbabago at pag-unlad ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaya may pagmamahal. Kaya pala mahal ang bilihin. 'Di ba? Lahat tayo nabudol. Papayagan pa ba natin ito? Tapos kung sino pa yung mga nasa kapangyarihan, sabi nga ng isang expose, para kang naglagay ng vampira or Dracula sa blood bank. Ayan. Yung nagbabantay ng pera ng bayan na blood bank, ang nilagay daw doon na in charge, vampira. Papayagyan ba natin ng ganyan? Ang nakakasakit dyan, kapartner Agmar, wala man lang tumindig dyan sa Kongreso. Wala na ba tayong matitino dyan na mga kongresista na manindigan? Nabusalan na ba? Ginigipit ba sila? Kasi nga, may kasabihan daw, ang dapat kasi, laki mata, laki kita. Di ba? Yan yung tama, di ba? Laki mata, laki kita. Laki kita. Kasi malaki yung mata mo. So malaki rin yung nakikita mo. Pero ang nangyayari ngayon sa gobyerno, liit mata, laki kita. Laki kita. So pinikit nila yung mata nila para malaki yung kanilang kita. Malaki ang kupit. Hindi mo pera yan! 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 Lahat tayo nagbabayad ng tax. Hindi nyo alam yan. Pag bumili kayo ng mga produkto, mga bilihin, pang araw-araw, ulaman yan, kanin, kung ano-anong mga binibili ninyo, meron po yung tax. Tama? Automatic yung tax na yun mapupunta talaga sa kaban ng bayan. So lahat tayo may pake. Tama? Hindi lang yung nandito ngayon, lahat ng mga Pilipino. May pakialam po tayo dahil lahat tayo nagbabayad ng tax. Yes! Kahit ikaw ay estudyante, nagbabayad ka ng tax pag pumunta ka ng mall, bumili ka ng kung ano-ano dyan. May tax po yan. At ang tax na yan, ang ginagamit
para gumawa ng proyekto, programa ang ating pamahalaan na maibabalik po sa atin. Ngayon ang tanong, ramdam ba ninyo kung saan napunta ang inyong mga buwis? Hindi! Hindi! Pera ng bayan yan! 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 Kung pera ng bayan yan, pati mga ayuda na ibinibigay po sa inyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pera ng taong bayan yan. Pero bakit may mga makakapal ang mukha na pag nagbigay ng ayuda, mas malaki pa ang kanilang mukha doon sa ayuda? Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Mas marami pa yung mga mukha niya kaysa doon sa ibinigay doon sa ayuda. Pati yung ayuda. Pati yung brand ng ayuda. Di ba? Pero pera ng taong bayan yan. Tama! Karapatan din nating magtanong saan napupunta ang pera ng taong bayan. Yes! Hindi mo pera yan! 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 Pati yung mga overseas Filipinos, di ba? Nagpapadala yan sila ng pera para gamitin ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas. At syempre po, nagbabayad pa rin ng tax. Sinasabi nga, yung mga OFW, malaking tulong sa ating ekonomiya. Kasi sa pamamagitan ng kanilang mga remittances, umiikot ang pera. Di ba? So, contributor din sila. Basta lahat ng mga Pilipino, kahit na homeless, kasi pag binibigyan sila ng tulong, di ba bumibili din yan sila, nagbabayad din sila indirectly ng tax. So lahat po involved tayo. Hindi lang po tayo na nandirito ngayon, pati po yung mga nakakapakinig, pati yung mga dumadaan, nakasakay sa jeep, sa bus, lahat tayo concerned saan ba napupunta. Kasi kaya nga minsan may mga individual, bakit pa ako magbabayad ng tax kung nanakawin lang din naman? Di ba? Tama! Stricto ang BIR. Di ba? Sa paniningil, nasaan na ang tax mo? Di ba? Hinuhuli pa nila. Minsan kinakasuhan pa nila. Di ba? So, bilang isang individual, lalo na kung malaki yung sinasahod mo, obligasyon mo, mangalap ng mga resibo doon sa mga binibili mo. Yes! Di ba? Lahat, i-justify mo saan ba napunta yung pera mo. Di ba? Mayroon kang maraming resibo. Pero bakit, pag sila na nasa posisyon ngayon ang gumastos, lalo na dyan sa mga mambabatas natin, bakit walang resibo? Mga kurap kayo! 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 Obligado sila na mag-liquidate ng lahat ng kanilang mga ginagastos kasi pinaglalaanan din sila ng pondo ng taong bayan. Pero,
Ayan, galit na tuloy siya. Pero, wala tayong naririnig. Last time na nagtanong tayo, ayun, tinanggalan ng TV tsaka radyo. Di ba? Nagawa nga nila sa isang malaking kumpanya sa SMNI. Tingin ninyo, hindi magagawa nila, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino? Papayag ba tayo niyan? Hindi! Mga abusado, ibagsak! 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 Ibagsak. Saan ang gagawin? Oh. Hello? Parang sinasabot tayo na tambalos-los. Di ba? Dapat may transparency. Yan po yung ating idalangin. Pero sa sobrang kapal ng mukha nila, kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Sa sobrang kapal ng mukha nila, dinidepensahan pa nila ang mga mali. Kapal na mukha, di nahihiya. Kapal na mukha, sino? Di nahihiya. Kapal na mukha, 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 di nahihiya. Kaya nga, iparinig natin ang ating nagkakaisang boses. Yes. Sa lahat ng ating mga kababayan, bukas po ang Liwasang Bonifacio na pumunta kayo rito at makiisa dito sa laban kasama ang Bayan Prayer Rally. Diyos at bayan, di magagapi. 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 Iisa lang ang ating Diyos, ang ating makapangyarihang Ama. Amen. Pero yung mga politiko dyan, nag-aastang Diyos. Huwag nating payagan yan. Mga peking Diyos yan. Tayong nagluklok sa kanila, tayo rin ang maniningil sa kanila. Patulugin ang ating mga pila. Simbolo ng pagpapahinto natin sa kanila. Simbolo na hindi tayo natutulog. Hindi mo pera yan. 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 Ang pinaka-latest ngayon na kontrobersiya, partner Carlo, yung Yes. pangyayari sa NFA. Oo. Ahensya ng gobyerno na nagtitiyak na sapat yung ating bigas. Para sa kaalaman ng lahat, ang NFA bumili ng bigas.
ibinenta niya ng mas mura. Biruin mo, mahal ang bili, ibinenta ng mura doon sa mga private traders. Bugo daw. Ibig sabihin, kung ibinenta nila siguro sa taong bayan ng mas mura, Yes. matutuwa pa tayo. Tama. Pero ibinenta nila ito ng mas mura doon sa mga private traders na ibibenta naman ng mas mahal sa taong bayan. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. 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 Yung pera ninyo, pera ng taong bayan, binigyan sila ng budget, ibibili ng bigas mas mahal, ibibenta nila ng mas mura sa private traders. Ang private traders, papatungan, ibebenta ng mahal para mabili ninyo. Kalokohan! Kalokohan! Talaga ang hangad ng gobyerno natin. Magmura ang bigas o magmumura ang mga Pilipino. Baka hindi na magmura ang bigas, mapapamura ang mga Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Ipinangako nila 20 pesos ang bigas. May bigas ngayon ang taong bayan. Mahal ang bili. Binenta ng mas mura. Tapos bibili ninyo ng mas mahal ulit. Kalokohan! Kalokohan! Gandang gabi, Danilo Mendoza. Nacho Largo, Mario Torres. Hindi player rally ang tawag sa... Anong tawag mo dyan? Yung Tapin Nasales, ayan, Conley de los Reyes. Nakararami ang nakakaramdam nitong ating mga hinaing. Yes. Yung mga namumuno, hindi naman yan sila bumibili ng mga well-milled rice. Yung pinakamura, yung tig 50, 55, 60. Mababangong mga uri ng kanin or bigas ang kanilang binibili. Yes. Di yan sila nakakasimpatya sa atin. Tama. At ang ibinibila nila nun, galing din sa pera ng taong bayan. Tama. Tama. Favorite Kaya nga, yan na kalapis, spaghetti, sabay-sabay pasta. natin patunogin ang ating mga pito. Ayun. Hudyat na pinapatigil na natin sila sa kanilang mga kalokohan. Mga walang hiya. Mga kurap. Mga abusado. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Ito na. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera.
guys, break time muna. Ang sinusulong at walang takot sa pagkundina sa maling ideolohiya. Break time muna, nawala na naman sila mga kaibigan. Nawala na naman po si Ere. Tayo ng mulat na maiyayang kanilang mga kasinungalingan. Naliwanagan na ang mga Pilipino, alam na ngayon ang buong kwento. Ito ang programang walang pinapanigan. Ang katotohanan ay naboses ng mamamayan. Hatid sa inyo ang laban kasama ang bayan. Sama-sama ang kapayapaan. Subukin ang tunay na kalaban. Hindi ka nag-iisa. Kami ay iyong kasama'y maglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Pag-ibig sa bayan ay di matutumbasan ng anumang bagay. Buhay ay iaalay hanggang sa huling hininga. Kayo ay pagsisilbihan. Ito ang programang walang pinapanigan. Ang tunay na boses na mamamayan. Hatid sa inyo ang laban kasama ang bayan. Sama-sama ang kapayapaan. Subukin ang tunay na kalaban. Hindi ka nag-iisa. Kami ay iyong kasama'y maglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Laban kasama ang bayan. Sama-sama ang sama-sama ang kapayapaan. Subukin ang tunay na kalaban. Hindi ka nag-iisa. Kami ay iyong kasama'y maglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Ng bawat Pilipino. Ayan guys, no, break time muna dahil nawala na naman sila sa ere guys. Palagi po silang nawawala sa ere ngayon Ano kaya nangyari, no? Mukhang may problema talaga siguro. Yes! Na isa batas ang Anti-Elderly Abuse Act. Yes! Kulang ang boses ng kabataan. Kulang lang titindig para sa mga nakakatandang nagsilang sa atin. Kailangan natin silang irespeto. Huwag natin silang bastusin. Huwag abusuhin ang kanilang karapatan. Dahil sila ay tao. Sila ang dahilan kung bakit tayo nandito. Huwag abusuhin ang kanilang karapatan. Dapat magkaroon sila ng kanilang proteksyon laban sa mga pang-abusong tao. Lalo na ang mga nakaupo sa posisyon. Hindi niya nakuha yung hustisya dahil siya ay nakaranas ng pang-abandon na ng kanyang sariling pamilya. Hindi lang pala ang lola ko ang nakakaranas niyan, marami pala dito sa Maynila. Isa lang ang solusyon, isa batas ang Anti-Elderly Abuse Act at bigyan
ng pagkakataon na makapagsalita ang mga matatanda. Huwag silang ipagpasapasahan kagaya sa nangyari sa akin ngayon. Huwag nyo silang ipagpasapasahan. Bigyan ng isang solusyon para sa kanilang inihiling na proteksyon. Hindi lang pera ang kanilang kailangan, kundi proteksyon galing sa ating pamahalaan na hindi sila magagapi at hindi din sila maabuso ng mismong nakaupo sa gobyerno. Tobo! Pati ang kanilang benepisyo. Kinukunan pa ang mga ayuda, kulang o dumadating sa mga senior citizen. Isa ang lola ko na nakaranas niyan. Hindi lang sa sariling pamilya na nakakaranas siya ng pangabuso, kung hindi, pati na rin sa mga nakaupo sa posisyon. Kaya dapat lang isabatas ang Anti-Elderly Abuse Act na isinulong ni Paulo Duterte. Huwag sana hadlangan. Ang boses na aking ginampanan galing pa ng Mindanao dito sa laban para sa bayan. Kasama ko kayong lahat para sa isang proteksyon ng senior citizen. Isa batas, huwag hadlangan, huwag ibasura. Isa batas ito. Kailan pa? Ngayon na. Huwag nang antayin ang June 15 sa araw ng senior citizen. Ngayon na. Dapat isa batas, huwag sana itong ibasura dahil napupunta lang sa wala ang hirap ng mga matatandang nagbuwis ng buhay para magkaroon tayo ng magandang Pilipinas sana. Pero ang nakaupo sa posisyon, inaabuso nila, pati mga senior citizen, ginagamit pa. Kongreso, huwag kayong bulag! Kongreso, huwag kayong bulag! Isa senior citizen nagtanim ng bini nung panahon na tayo ay maliit pa. Ngayon, sumipol lang bini at ito'y aaninan ng mga senior citizen. Kaya itong Anti-Elderly Abuse Act dapat lang maging batas. Dahil ito yung bini. Yan, maraming po salamat sa inyo. Sana maging batas na ito. Maraming mga panukalang batas, magagandang mga isinusulong na batas na nakabinbin dyan sa Kongreso na hanggang ngayon mga kapatid wala tayong naririnig sa ating mga mambabatas. Yung mga batas na isinusulong na para sa mga kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan, dapat yan ang unahin ng Kongreso! Hindi yung pangungurakot. Hindi yung pagnanakaw.